ko alam kung kakayanin ko ba. Ngayon ako na-pressure. To be completely honest, nahihirapan ako. Kasi mahirap na. Bakit ako? Oh my God! Sa kinalalagyan ko ngayon, dito kasi ako unang umupo nung mag-audition ako sa Bulaga. Red lips pa ako noon, yun yung pasabog ko. Sobrang memorable nitong place na to kasi dito rin nagsimula lahat. Hello everyone! Ako si Maine Mendoza at ako ang pinakabagong aabangan nyo araw-araw sa Eat Bulaga. Ayon sa aking pagkakaalam, naghahanap ng host talaga sa Bulaga. Kinontak ako ni Mr. Riz. Nag-comment siya sa Instagram ko. In-invite ako mag-audition. Akala ko ako lang. Tapos pagdating ko dito, nakita ko medyo madami pala kami. Mga babae, ang gaganda. Yung uso ko, kahit naka-red lips, ako gumano. Napanghinaan ako na loob. Tapos ayun, after 2 weeks, tinawagan ako na kung pwede daw ba ako mag-observe sa barangay. Si Kuya Wally, parang papalit-palit siya ng character. So parang this time, naghahanap sila ng alalay. So una pa lang, nasabi na sa akin yun na kung makakapasok ako, gagawin niya akong alalay. Fantastic, baby. Badan mukhang kau! Oh. Hey, kala aku nih jadi Doon makan na kau. nag-start lahat. Siyempre yung Aldab. Parang marami namang makaka-relate sa akin. Marami ring Pilipino ang naging memorable din talaga sa kanila yung nangyari sa Aldab. And the rest is history. Ito na! Mag-start na! Hala! Sa 23 years old. Yung core is tayo mag-iisip ng theme for the Saturday show. Content, lahat. Pati yung kung paano natin i-hype yung Saturday show. Tapos tayo maghahanap ng artista. Well, busy talaga, pero tayo mag-iisip kung sinong artista dapat. Title pa lang tayo mag-iisip. Tapos tayo gagawa ng budget. Meron tayong budget allotment na kailangan kapag you go beyond that budget allotment, kailangan natin i-explain kung bakit tayo mag-go beyond that budget. Are you ready? I am ready! Wala po akong maipapangako, pero kung sakaling wala akong maikontribute talaga, aluin ko na lang sila sa tuwing nasa-stress na sila napupuyat. On Saturday, ang main content is Hype Kang Bata. Ika-cluster na natin sila kasi mag-start na yung major laban nila. Satiin natin sila to 7 plus. Tapos per cluster, i-assign sa host. Lalaban-laban muna sila. Sa weekly finals, ang mangyayari, may dalawang maiiwan na magka-qualify sa grand finals. Kung hawak mo ang cluster 1, ikaw lang ang mag-aalaga sa kanila. Concept na gagawin nila, kung anong costume nila, lahat. Ang challenge for Saturday is how do we present the 70 plus kids. Silang lahat? Yes. Tayo yung mag-iisip kung paano natin i-ahaya yung telemovie niya. Promo, may vlog, may teasers, may behind the scenes. Okay, so ano na? Feeling ko, meron naman ako may i-contribute sa kung ano man ang plan. Feeling ko strength ko, marami akong naiisip kung ano-anong bagay. So feeling ko makakatulong din yon kahit sabihin mong sobrang random ng iba. Feeling ko kapag binato ko yon, magagamit ko. So anong concept natin sa Upin? Option 1 natin yung parang circus post. Isipin ninyo yung 77 na bata. Kailangan i-take into consideration natin yung laki ng stage natin. Kung 77 yan, tapos isa-isang magta-talent yan. O 5:30 na hindi pa tayo tapos. Mas ano pa yung circus? Yung circus. Oo. Gusto kasi yun, di ba, sa mga bata. Mas makakagalaw. Pero hindi naman sila individual. Per guardian na lang yung mga pangalan. Siguro sa isang, sa frame, mga 5 nag-gymnast. So, guardian na lang, may pakalala sa isa sa
Tapos pwede part by part. After na exit, tapos pasok mo na yung ano yung set ng gymnast or pagkaan. Kasi pwede yung circus. Yung sa school, di ba uso yung nagpaparin yung mga bata? Pwede yun. Pwede ganun na lang siya. Mga segments ng Bulaga na tumatak na pambata. Baka parang dapat ang itsura natin. Kasi di ba parang yung LMP, pinipilahan dati. Parang itong height ng bata, ito na yung susunod na gagawa ng good star like Rise at Windows. Ikaw din, what you think siya? Basta tayo. Anniversary special na pala ito. Ngayon ako na-pressure. Ala, baka mamaya kapag may nagkamali, ako yung pagalitan. Pero sana wag naman. Kayo ituturo ko, yung mga kasama ko sa Oo nga, pwede naman. Yung sa stars na sinasabi. Pwede yung mga batang sa Bulaga nagsimula. Or sila na lang yung mag-vlog para madali sa stage. Wala tayong mga clips noon. Diba like ako, yung mga clips ko nangyari, dahil may sumasayaw, diba? Tapos sila Baste, sila isang Broadway Boys. Di talaga kasi pinaka-naiisip ko, parang napipicture ko sa opening, groups of 5, yung mga ano, same category. Wala na VO. Kasi Well, hindi VO kasi nahirapan. Partial lang okay na yun, as in. Tapos sandali-sandali lang naman, tapos after doon, hindi pa namatay dito sa kabilang group. Tapos nag-set up na yung, yung una. kaya yung palitan lang yun. Sana maging okay lahat. Para walang sisihan sa huli. Baka mamaya kapag nag-fail sa akin is... Paano pag hindi tumiming yung VTR? Kapag ginawa natin ganyan yung opening, yung medyo umiisa-isa tayo, huma-highlight tayo, ang mangyayari dyan, tatakbo yan ng 40 minutes. Hindi tayo manonood ng opening na 40 minutes. Among 70 na meron isang mag-emerge maging stars, kailangan mas ipakita natin sa mga tao na lahat sila, pwede silang maging star. Hindi pwedeng isa lang. Dapat yun yung maramdaman nila. At yun yung, yung backup natin. Kapag ayaw nila ng VTR, i-push natin tong yung circus na yung grupo-grupo. Kasi pwedeng VTR na after nung intro ng Hype Kang Bata, parang ganyan. Yan yung TV. Tapos dito yung isa-isa. Pero sandali-sandali lang. Tapos after nyan, mapupunta dito. Tapos yung dito naman, yung second. Alam mo yun, para habang may piniplay tayo sa gitna na talent, lahat sila nandito sa... Tapos hindi, pwede pala yung may mga random na talents. Kahit sa last part na, yung nag-all na sila. So lahat yun, sumasayaw na yung lahat ng dancers, tapos kumakanta na lahat ng singers. Tapos sila, kailangan talaga nating isa-isang tutukan. Pero hindi naman ibig sabihin yung highlight kasi marami naman sila. Like, mabilis-mabilis lang. Pero mas okay kunwari, ang kausap nila, mga bagets, tas kasama sila Raisa at si Basta. So, parang sila yung nakikinig. Tapos, mag-i-intro sila na about sa mga bata. Ang performers, Broadway Boys, Alden, Baste, Main, Raisa, all. So, pwedeng Broadway Boys sing, Alden dance, Baste sing, Main dance, Raisa dance. Tapos mag-all na lang na singing and dancing. Alam na ni Main yan. Main. Feeling ko mahihirapan ako, pero feeling ko naman dahil kasama ko kayo, na mababait naman, di ba? Tutulungan niyo naman ako, di ba? So, bukas, may meeting tayo with Direk Pucci. Ano yung pipresent natin sa kanya? For paper. Agad-agad? Oo. Eh, paano tayo makagawa? Wala pa ka tayong... Ayun na nga. Yun nga yung gagawin mo overnight. Gagawin ko? Ako lang? Bakit? Ganun talaga. So, kung wala akong gagawin ngayong gabi, wala tayong may present? Oh my God! Maging creative, magka-come up ka ng kung ano-anong pasabog. Siyempre, bilang gusto natin na meron tayong bago at magandang maibibigay sa audience natin. Kasi di ba ang concept natin circus? So kung paano mo i-adapt yung peg natin na Greatest Showman dun sa opening. Pag present na natin, kapag kinuwento mo na kay Direk Pucci, tsaka siya magko-comment na it's not gonna work, why not do this, ganyan, ganyan, ganyan. Tsaka natin babaguhin yung buong core paper. Ganito na lang. Huwag na natin gawin yung buong core paper. Antayin na natin yung comment niya, tsaka natin gawin yung core Yan paper. talaga dapat, pero hindi talaga ganyan. Oo. Ganon. Direct, nagbago na isip ko, ayoko naman marinig yung comment niya. I-post mo na. OMG! Bilang kasama naman nga yung mga writers dun sa core na tutulong sa akin, magtutulungan naman kami sa lahat. Feeling ko magiging okay naman. Ano ba yung mabaho? Almost 3 hours din kami nagdi-discuss dito. First meeting pa lang to So tignan pa natin sa mga susunod kasi mas
dadami yung gagawin, mas dadami yung kailangang isipin, mas dadami yung kailangang tapusin. So, assignment ako. Nakalagay dito sa assignment ko, core paper. Bago ako matulog, kailangan kong mag-isip ng more ideas. Tsaka ideas pa sa plug para sa hype and dun sa telemovie. So, uwi na ako. Kasi hindi ko na Hindi po ako natulog ng 3 hours. Charot. Ginawa ko to. Pati blocking, no? Actually, gusto ko rin maging director, maging ano, lahat. Ginawa ko na. Pero tingnan natin kung papayag sila. Siyempre, hindi naman lahat ng ideya ko gagamitin. Pero sana may makuha kahit papaano. Kayo, ano naman ginagawa nyo? Nagpapanggap lang kayo nagtatype gano'n? Kasi ginagawa Hindi na ginagawa nyo. Bakit kailangan lahat may laptop? Mag-research kasi sila ng mga music, ng mga pegs, para mabilis. Mga kwento sa akin ng mga writers, napupuyat talaga sila sa kaka-edit, nahihirapan sila mag-conceptualize ng kung anong ibibigay nila. Gusto ko siya ma-experience lahat, kahit na sabihin natin dadadaan tayo sa hirap. Nagkaroon na ba ng time na parang kunwari nag-fail kayo? Dahil Ay, beses. talaga? Pero hindi naman yung as in sobrang epic fail, hindi naman ganun. Parang ano lang, mga konti-konti Hindi, lang. marami na. Marami na. Paano ginagawa niyo pag ganun? Nag-pray. Siyempre, natututo. Kailangan ayusin mo siya the next core mo ulit para, ayun. Bawi na lang. Bawi. Meron na bang, kunwari, VTR or something na pina-edit nung gabi tapos hindi umabot nung umaga? Hindi, siya. Pero, si Jamie. Yun, parang basta may instances na nag-edit ako hanggang umaga. Siguro umabot yung editing ng mga 11, mag-show na ng 11:30. Umabot siya, pero through email namin Base sa ating pinagmitingan kahapon, na nakalimutan ko din pag-uwi ko, instead of yung bonggang circus na lang, parang hatiin na lang natin ang Alden Main Baste Raida. Gumawa ako ng prod number na kami, kasama yung 77 kids. Oo, tapos yung kanta na naisip ko nga, Pamalive, yun yung part ni Baste, tsaka ni Alden. This is me, kami ni Riza. Ang ano ko lang dito kasi parang medyo tricky. Yung ano kasi, yung blocking. Parang since naka-preset yung ibang mga bagets, parang kunwari, dun sa first part nung kay Alden, siya muna yung kakanta. Tapos second verse, reveal na merong 3 bagets dyan. So, sa ilaw yan. Tapos, after nung second verse, chorus, hindi ko alam kung chorus na yata yun. Parang, ang peg kasi, di ba, Greatest Showman. So, iniisip ko rin, lahat ang costume namin 4. Nakaparang yung Greatest Showman. So, parang magician kasi. So, parang pag gano'n ni Alden, eto na yung lalabas. Itong nasa left na. Kinakabahan. Natakot ako mapagalitan ng boss. Ayan, May, ikaw naman yung tatanungin namin. Hello? Ano ba sa tingin mo dati yung ginagawa ng core? Alam ko naman na kayo nga yung nagko-conceptualize nung ano yung mangyayari sa Sabado. Pero hindi ko lang alam na mahirap pala siya. Sobrang matrabaho. Hindi naman ako sanay ng mga ganito, and kapag kasi meron akong college project, pag mga group work or paired work, lagi kong pinipili na ako lang mag-isa. Kasi gusto ko. Kung ano yung maisip ko, wala akong kaano. Ito yung gusto ko ipase, so yun yung ipapasa ko. Pero in fairness naman kagabi na ano yung utak ko ulit, napagana ko ulit siya. Kasi tagal ko lang din nag-iisip. Tapos nung narinig mo yung comments namin, Nalungkot ako. Kasi pinagpuyatan ko to. Tapos paparilin lang, hindi pa nakakarating dun sa boss natin. Pero Nag-apply ba kayo sa posisyong writer? Alam niyo nang kasama to sa gagawin? In-explain naman. And explain naman. Explain. Kasi hindi na kayo makaalis sa kinaupuan. sabi ni Ate Liza, okay daw yun. Yung nga sabi ko, nagsabi na rin po kami ng mga comments sa kanya. Tapos na-hurt po siya. Hindi naman. Sabi ko, nagsabi na rin po kami ng comments sa kanya. So, kailangan ayusin na namin yun. Yun yung option 1, 100%. Option 2,
syempre, back up. Di ma-aprobahan yung isa, at least meron kaming i-represent pa na option. Pero kung hindi ma-aprobahan yung option 2, syempre gagawa ng option 3 hanggang sa ma-aprobahan, hanggang sa maging okay. Ayun, abangan nyo ang matrabahong gawain ng ating Core 1. Akala nyo dali-dali kapag sa likod ng camera. Hirap kaya. Dami-dami rin nilang ginagawa. Naisip nyo ba yung planning na ginagawa nila? Yung pag-iisip, yung pag-execute. Lahat. Kakadating ko lang dito sa Broadway dahil mag-meeting na nga kami para bukas sa Saturday show. So, ayun, kakausapin na rin namin si Direk Tucci kung paano ba yung mangyayari. So, nag-alarm ako. Ngayon pa lang dapat ako magigising. Pero ayan, umakyat na tayo. Para makapag-meeting na tayo dahil may editing pa tayo mamayang gabi at para makatulog na ako. So, yung mga core members ko, ayan, nagpiprint pa sila ngayon. Nagprint pa sila ng core paper para sa lahat ng mga tao sa kwartong ito. Uy, magpa-present. Kinakabahan ako, baka i-judge nila ako. Core members, core mates, let's go! Hello mga Dabarkads, Charot. Magandang hapon po. So ito yung tinatawag na core paper. So yan yung plano talaga, yun yung detailed plan actually ng buong show. Okay, Liza, quick review. So, yung mangyayari tomorrow is the first effort for our Road to 40th. So, ito yung first ever telemovie na horror comedy. What we will do in the opening is do the parang premiere night ng telemovie. Yung tatlong girls natin na DJ nasa stair sa baba. Sandali lang, sure na kayo dyan ha? Kasi yung audio problems. Tatlo yun, di ba? Pwede bang iba-ibang position? Okay lang sa akin kung kaya nyong i-stage yung mga tao sa paligid nito. Let's simplify that. And then habang nagsasalita, uma-arrive yung tribe. Kinakasakay sa loob. So ako po nakasabit? Okay ba? Sa Okay, gilid. nakasabi. Okay. Ayun. Tapos ano yung mangyayari doon sa sayaw nyo? Sa sayaw. Pagdating po ng satellite, may 8/8 muna na dance ang pamilya na. Parang ano lang yun, familia nunal, dance together. When we go to the satellite, they end. Tapos after they end, then we start solo Paolo, solo main, and then nanay and tatay. Balimeng, ano lang siya, di ba nag-8-8 kayo na sayo doon sa landing? Tapos itutuloy lang yung music na yun, tapos dire-dire lang, lalakad lang kayo dire-dire. Kaya mo madali na. Direk, lagi nilang sinasabi sa akin yan. Ni Kuya Pao, kanya-kanyang moment lang po. So pagbaba na niya sa main stage, ako na po yung next, Mengaynita. Tapos moment lang, dudo yung music, and then after po nun, di ba may love scene nga na sinasabi na nakaset up po dun sa satellite. So mag-moment-moment po muna dun si Kapos at saka si Nanay Nunal. Tapos pagbaba po nila, dun na po all together na. Kasama yung special guest, sila Bossing, JDL, Bastet. Tapos boom-boom po yung dance. So, Okay na tayo sa details. Anything else na forget natin? Basta yung sa, Walang ending, dead air. bibigay ng flowers, lay, sila magbibigaya. Kasi sila lang naman tawag ng artista naman. Walang ibang mag-aabot. Okay guys, thank you very much. Good luck tomorrow. Bahala na ito guys, and then for the other details, I have to leave. Okay, bye-bye. Bye, Thank you po. Ate Liza, gaano ka nakatagal? 10 years na. Nung nag-start ako, writer. Ang nare-remember ko sa core, Diyos ko, napakahirap. Because every time nagagawa kami ng core, tapos magpapacheck, laging yung tanong sa amin, anong kakaiba dyan? So ikaw, wala ka nang masagot, oh my God, ilang taon na tumatakbo ang Itbulaga, wala ka nang bagong gagawin. Ang maganda naman kasi sa pagko-core, yung group ninyo, kayo mag-iisip, from the smallest detail to dun sa pinakamalaking detalye. So, pag nakita mo na kaya nagaganap na yung opening mo or nagaganap na yung opening ninyo, nagaganap na yung show ninyo, na kayo yung nag-isip nun, parang masaya kasi fulfilling. Kasi nga, inisip na, doon napuyat ka ng ilang araw, ng ilang linggo. Natututo ka lahat. So, kakausapin mo lahat. Ilaw, technicals, director, lahat kakausapin mo para lang ma-put together yung
look and yung concept na itinaguyod mo ng ilang araw. Punta na kami sa main stage kasi nag-rehearse na yung mga dancers doon. Dahil Friday na ngayon, kailangan mapulido na lahat. Let's go. Tignan natin kung talaga ba nagre-rehearse sila. Miss Alboleche, maaari ka ba may istorbo para lang may interview ng very, very live? So tingin ko ngayon palang malalaman ng ating mga Dabber Cats na ikaw ay stage director na. Kasi kilala ka as Evie Babes di ba? Yeah, surprise everyone! I'm your girl next time today. Me, myself, and I. Yeah! Give it up for me! Paano? Kamusta naman ang pagiging stage director ngayon? Yung every time na gumagawa ko ng mga production numbers, challenging yun sa akin kasi kailangan laging may something new. Siyempre, para yung mga audience, pag napapanood nila tayo, kasi tayo, di ba, noon time show, so everyday tayong pinapalabas. So, tuwing may production number tayo, inaabangan yun lagi ng mga audience natin. So, dapat, every time na manonood sila sa atin, laging meron akong pinapakitang bago, dapat merong mga alam mo, may mga makikita silang kakaiba, parang ganun. So, yun yung medyo mahirap lagi kasi kailangan ko mag-isip na dapat yung ginawa ko ngayon, kakaiba dun sa ginawa ko last time. Dapat ganito as a stage director, dapat mausisa ako eh. Hindi lang yung floor yung dapat kong tignan eh. Lahat-lahat talaga na nakapali. Yung technical, yung mga dancers, yung artista. So, lahat talaga, even the costume, the artist, kailangan kailangan minsan pakialaman ko yun kasi, di ba, minsan pag maluwag, tas may mga steps ako na binigay na mahirap. So, ayun. So ngayon nalaman nyo na yung hirap din niya sa trabaho niya ngayon. Pero sabi nga naman niya, masaya naman siya. And marami naman siya natututunan. So goods tayo dyan. I-share ko lang po sa inyo na nung nalaman ko po ito na magiging EB staff kami for a day, naisip ko na sana mag-EB babe na lang ako. I-share ko lang sa kanila kasi baka akala nila, madali ang trabaho ng dancer dito or kahit sinong dancer. Kasi mahirap na. Una, mahirap mag-come up ng dance steps. Tapos, syempre, rehearsal mo from morning. Tapos, kailangan papasunurin mo rin sa iyong audience. Ikaw rin yung mag-ano sa kanila. Pinangarap ko maging EB babe for a day. Pero, na-realize ko hindi pala ako sanay sumayaw. So, okay na ako dito. Tayo dito sa rehearsals. Tawag muna ako sa editing, papareserve na ako kasi kailangan ipa-edit yung primer VTR. Tawagan ko na si Kuya Bodeng, editing. Oops, blur yung number. Hello, Kuya Bodeng? Hello po. Hello po, si Maine po ito. Ayos po. Tatanong ko lang po kung nakabayad na po ba kayo ng kuryente? Hindi, charot lang. Kuya Bodeng, pwede ba kaming mag-edit today? Meron bang available dyan ng siguro around 7 p.m.? 7 p.m. Sige po, pwede naman. Sino pong editor ang available dyan? Si Rod po, yung ating editor. Si Kuya Rod. So, okay na si Kuya Rod. Kuya Bodeng, pagkain Tayo mag-provide ng food. Ako nga. Kuya Bodeng, yung pagkain dadaling ko Hindi pa kasi tapos. Airing tomorrow to, so kailangan alam mo na. Okay po. Okay, Kerry. See you, Kuya Bodeng. Si Kuya Bodeng talaga pala, biro. So, ayan, after nitong rehearsals, doon na kami diretso sa editing. So, ako rin yung tatao doon. Habang nandito na tayo, puntahan muna natin ang isa sa mga freelance stage directors dito sa Bulaga. Sir Sherwin! Maaari po ba kayo makapanayam? Hindi ako handa! So, baka naman pwede mo silang bigyan ng konting impormasyon. Ano ba ang trabaho ng stage director? Nagmi-meeting muna kami, nag-conceptualize with Direk, yung mga staff ng show. Tapos nagka-conceptualize kami kung ano ang tema na gagawin ngayong Saturday, sino yung mga kasali. Tapos i-develop namin para anong gagawin ng mga artistang ko para pasok siya sa tema. Tapos i-determine namin kung ano yung mga props
na gagamitin, kung meron man, or yung costumes na gagamitin para ma-achieve namin yung look na kinakailangan para dun sa konsepto para sa Sabado. Pagdating ng Friday, magre-rehearse na lahat. Nandito na yung mga grupo ng dancers, EB Babes, yung mga bass. Inaaral na rin yung mga artista yung parts nila. Sinaswak na lahat. Nandiyan lahat ng props. Nandiyan na si Direk. Iaaralin niya yung positioning ng camera, kung paano niya kukunan yung mga production numbers. Siyempre, Quizzer, nagsi-stage director ka rin sa iba. Ano yung pagkakaiba sa Bulaga? Ang Bulaga kasi pamilya. Parang alam ng mga tao kung paano tulungan yung iba't ibang departments. Hindi siya yung, department mo yung bahala ka Kanya-kanya. dyan. Ganon, hindi kanya-kanya. Nga pala, si Kuya Sherwin pala yung kinakausap ko kapag syempre, nahihirapan ako sa sayo. Napapakiusapan siya, Kuya Sher, dalian mo naman kasi yung kapasidad ko naman, di ba? Thank you, Kuya Sher. Thank you. So, punta naman tayo ngayon kay Timmy. Siya ang bahala sa ating audio na gagamitin bukas. So, ang tawag sa kanya ay audio master, music enthusiast, audio engineer, soundproof. So, papunta na tayo sa ating music arranger / sound producer / music enthusiast. Miss Timmy! Grabe, Miss Team! Maaari po ba kayong makapanayam? Ito lang, gusto muna namin iklaro kasi hindi namin alam kung ano bang tawag talaga sa'yo. Music arranger, music enthusiast, audio master. Music lover. Basta ang trabaho niya. Okay, Miss Timmy, kung maaari mong sabihin sa ating Dabbercads kung ano ang ginagawa mo dito. Trabaho namin dito sa recording. Kami nag-handle ng lahat ng musical requirements ng show, kung anong gusto nilang mangyari. So kami yung tumutulong sa kanila. So kayo yung gumagawa ng music kapag may mga prod? Hindi, pag medyo mabigat yung music, meron tayong mga arrangers. Sa mga dance prods, meron din tayong arrangers sa mga kantahan na prod. So, usually, ang trabaho ko, pag medyo mabigat talaga siya, ako yung nagko-communicate. So, bali, parang ako yung nagpapaliwanag kung ano yung gustong mangyari nung in charge sa prod na yun, dun sa mga arrangers. So kapag meron kaming mga kailangan i-record, siya yung nagbabatay sa amin, siya yung nagsasabi ng mga dapat gawin. Anong status na ng music natin para bukas? So, bali, tomorrow, meron kasing pina-revise. So, eto na yung mga ni-revise. So, 8/8 yan. So, binibilang ko. So, binibilang ko kung tama yung pinagawa ko sa arranger. So carry naman na siya. Oo, ayan na lang. Last na lang papakos. So, yun lang yung revision na pinagawa ni Direk. Minor changes na lang pero carry na niya yon. Thank you po, salamat! Dahil tapos na tayo dito sa recording, next na sa editing dahil anong oras na. So kailangan na natin pumunta doon at bilang core member ako ngayon, wala akong sasakyan. So magbubuk na tayo. Ito na yung mga kailangan! So ayan, yung script na kailangan para sa editing. So let's go. Trabaho talaga. Trabaho magiging ang pagiging core member. Talagang hindi lang isang linggo ka magtatrabaho eh. Siguro 2 weeks. Parang yung first week, parang i-allot mo na yun. So pag-conceptualize kung anong gagawin niyo for next Saturday. So matrabaho talaga siya. Ayan. On my left, makikita nyo ang mga props na. Ginagawa na yung props for tomorrow. Kasi since ang peg nga natin is red carpet. So, syempre, meron tayong mga papelars, tapos meron tayong mga red curtains. So, titignan natin kung paano nila yun ma-achieve tomorrow. Syempre, ngayon, cutouts muna, nag-start muna sila talaga. Pero mamaya and bukas, magugulat kayo na it only took them 1 day to finish everything. Okay, so ayan, na-book na namin yung cab. Nasa sa baba na rin. So, punta na kami sa editing house para, ayun, ma-edit na yung... Ano ulit yun? Well, hindi ko talaga alam kung paano nangyayari sa editing, kung ikaw ba talaga mismo. Pero sabi nila may editor naman daw. Ikaw lang magsasabi, mag-instruct sa kanya kung ano yung kailangan niyang gawin. Pero nag-edit naman ako ng college ako dahil yung mga projects namin puro kailangan ng editing. So, eto na. Punta na kami doon. Script check. TOAs yung tawag. TOAs? TOA? TOA. Okay, so, andito na yung TOA, script, and then CD, and tubig. Last na to for tonight. Tapos bukas, cha-cha ulit. So, meron tayong oil dito. Lagay nga ako sa ulo. Okay, so yung Manila. Yan, kasi hawak ko ng hawak sa kamay, kasi hindi nahawak, diba?
OMG, ang hirap. Lesson learned. Pag naglagay ka ng mga mentholated na ointment, huwag mo i-rub sa mata mo, di ba? Wala madaling gumawa ng mga VTR, no? Yung mga nakikita niyo sa mga sa Itbulaga or sa kahit ibang shows. Hindi yun basta-basta ine-edit lang. Kasi syempre, meron pang mga VO yan at syempre kailangan mo yung gawa ng script. Tapos, after mo gawa ng script, hindi mo pwedeng yun yung ilagay mo agad. Syempre, ipapa-approve mo pa yun. Tapos, pwedeng ipabago sa'yo, pero pwede namang okay na. Tapos, ayun, punta ka na sa editing house. Interview naman natin si Kuyang Driver. Kuya, naranasan mo na bang mapabilang sa core? Sarap. To be completely honest, nahihirapan ako. Nagkapatong-patong lang din siguro yung trabaho, kaya parang nabibigatan ako. Para kang bumalik sa pag-aaral, tapos parang meron kang mga kailangang projects na may deadline. Parang ganon, yun nga lang, ito, adult world na, so trabaho na ito, hindi na ito biro. Manghihinayang ka talaga, kapag marami ka nang naisip tapos biglang mababago. So, syempre nakakahinayang din. Pero wala, ganoon talaga. Grabe talagang traffic dito, no? Sa Kamaynilaan. Buti pa sa aming probinsya. Sa dulong bayan, Santa Maria, Bulacan. Uy, grabe rin ang traffic doon. Actually, parang wala nang pinipili, di ba, yung traffic? Di ba, kuya? Parang kahit saan talagang may traffic. Kahit nga sa bahay namin, sa CR may traffic. Dahil marami kami sa bahay, 5 kami magkakapatid. Mag-aantay kami. 4, di ba? Lalo na pag-aalis. Nararamdaman nyo ba yung pag marami kayong magkakapatid, tapos kunwari isa lang yung CR nyo, common restroom, ganyan. Hello po, magandang gabi. Unit number, 16E, person to visit, Bodeng. Purpose of visit, pa-cute, charot, edit. Time in, okay. It's 8:02. Okay, let's go. Punta tayo kay Kuya Bodeng. Mapagkamalan ako ang intruder dito. So, dala ko na yung merienda. Ito na. Yes po. Yes, Kuya Bodeng. Kuya Bodeng, hello po. Magandang gabi po sa inyo. May kigulo lang po kami dito. First time ko lang din makapunta sa editing house. So, dito tayo sa loob. Okay, so, andito na si Rod, ang ating editor. Kamusta? Kamusta buhay-buhay? Ayos naman. So, ito na yung script nga pala. So, ang ginagawa niyo pala, kapag may mga kailangang mga previous, clips. So, talagang hinahanap niyo pa, tapos, ang galing naman. Kung ano yung nasa script, yun yung... Kailangang hanapin, kailangang ilagay sa VTR. So, madami pala siya, as in... Opo, meron. Oh my God, ang dami. So, gano'n ka nakatagal dito? Charot. 2 years pa lang po. Mag-2 years. Ilan taon ka na? 21. 21. Bata mo pa. Buong tanda ko na. So, ayan, ilalagay mo na yung... Opo. Step by step. Ang gagawin mo, ikaw na yung magtitrim nung tapos ikaw na mismo yung mag-edit ng VTR. Well, Opo. kaya nga tayo nasa editing house, diba? Ang galing! Kaso real-time lang po yung pag-ingest niya kasi kung gano'n po kahaba yung clip, ganun din po yung pag-ingest niya. Kailangan mapanood niyo po yung buo. Birthday ko ba yan? Happy birthday, Princess Dub. Alam, cute ko pa dyan, oh. Adabar God's Goose. Ito lang po yung time doon showing dito sa... Kapag yung mamimili. mahaba po yung bundle. So, wala kang choice, so kailangan talagang nakaharap ka, kailangan mong panoorin, kahit umay na umay ka na doon sa nakikita mo, di ba? So, naumay ka na sa akin. Next tape, ganun po. Next tape. Okay, ito na ang cassette. Cassette talaga. Ito po, yung dilaw po sa unahan. Tapos... Ang payat pa ni Alden, oh. Ang payat niya. Saan nga natin sa kanya? Sinamis niya yung katawan. Ang payat, oh. Grabe, ang payat. JC Contreras levels. Okay, dito na tayo kay Raisa May. Lalagay ko na first time ko maglagay ng charot. Nakakatawa. O, di ba? Bakit mali? Hindi, tama po. Hindi ganun po talaga. Nag-freak out agad-agad. Napakakit ni Raisa May. Alam mo, totoo, sobrang kita-kita ko sa kanya nung batang-bata siya. Grabe si Raisa May. Kaya talinong bata talaga niya. Ang cute niya, oh! Ay, grabe si Kuya Wally. Parang, makain pa ba siya dyan? Walter James. Okay, so Rod, ito na. Ito na ang checklist. Patingnan natin kung nandiyan na ba lahat, kung na-ingest mo na ba. Okay, first anniversary. Nasaan yung second yan? Ito po. Grabe si Tito Sam, hindi nagkakain noon. It's interview ng pamilya naman. Nandiyan na.
Tapos ito pa, iba pang additional lang ng mga clips from Pamana. So, nag-checklist tayo pero hindi natin chinek dun sa list. So, gano'n naman palang ginagawa. Yung editor, talagang siya yung nag-i-edit. Tapos kapag tapos na, saka lang dun malalaman kung ano yung mga kailangan pang i-revise. Okay, so ayan na, meron tayong VO. Taon-taon, handa namin ay iba't ibang pambulaga para sa mga dabarkad sa buong mundo. Tapos, ipapalit mo na yun dun sa... Tapos may scoring pa yan, no? Taon-taon, handa namin ay iba't ibang pambulaga para sa mga dabarkad sa buong mundo. Ang galing. Actually, yung feels ng VTR nakadepende sa scoring. Di ba? Paano kung boom-boom yung scoring? So, andito na yung iba kong core mates. Kasi ang ginawa kasi namin, naghiwa-hiwalay din, syempre, para ma-distribute yung trabaho. And silang dalawa yan, kakarating lang nila ngayon. Dala nila yung mga TOA. Si Rod na ang bahala dyan sa pag-edit at sa pag-i-ingest. Tapusin na natin. Kasi konti na lang ang pasensya ko. Charot. Alam niyo yung konti na lang. Parang ilang seconds na lang. Pero ang dami mong kailangang i-ingest. And mamimili ka pa dyan. Kasi ito rin, ito yung favorite movie ko, Princess Diaries. Charot. Ayan na, inayos na ni Rod yung primer VTR for tomorrow. And after nun, idadub out na rito. Tapos, papadala na sa tape office para ma-view ng VTR doon. Tapos yun yung gagamitin bukas para sa opening. So, Sabado yan. Tumulong ako sa paggawa nito, kaya panoorin nyo So, ginagawa na ni Rod ang kanyang makakaya. Usapan namin 5 minutes lang matatapos na niya, pero 6 minutes na ngayon. Hindi ko na kayang maghintay. Charot. Back to work na ulit at ayun na. See you guys. So, nandito na po ang isa sa mga artista natin. Mag-rehearse na po siya ngayon. Alden Richards. Nag-rehearse ka na ba? Core ko ngayon, so ako magbabantay. Ito ba yun? Last day ko na ngayon, Napakahusay. Magpapahinga ka na rin sa wakas. Nahirap na ako. Mag-rehearse ka na Pero ayan, tignan niyo yung set, di ba? Bongga, may pa-LED. Tapos meron kami yung pahagdan dito, tapos may pahagdan pa doon. Nakaka-excite ko ano mangyayari. Nasaan yung mga core ko? Wala pa kasi puyat. So, ako lang talaga yung nandito ngayon. So, ako lang talaga yung magbabantay. Pero parating na rin yung mga yun. Hindi naman nila ako iiwan. Sabi nila sa akin. Ready na ako. Ito na mag-rehearse na ako mga beshi wap. Switch muna ako. Babalik ako ulit later. Bye! Dahil ito na, 11:25 na, so kailangan ng pumunta sa kanya-kanyang lugar, ano? Na nag-start na yung show, so mag-start na rin yung opening. Nag-opening spills lang sila bossing, tapos yun muna, yung prod muna ng mga host, tapos Pamilya Nunal, red carpet, hanggang sa sayaw namin, hanggang sa tapos sa opening, tapos tatakbo na ulit kaming barangay para magsugod bahay, tapos hindi pa namin alam kung babalik ba ulit kami dito sa Broadway para sa interview or split screen na lang Broadway and barangay. At mag-start na kami, bye! Extra gorgeous ngayon si Manganita, si Paulito. At ito pa, si Nanay Nunal ang Nakakatuwa na makita yung in-edit kasi bago pa siya ipakita dyan, nadaanan ko na, nakita ko na lahat. Kaya so sana natuwa rin kayo. July 28, balikan nyo, tingnan yung primer VTR, nandun ako nung in-edit yan. Ilang commercials na lang, Pamana na, so naghahanda na kami dito sa barangay. Siyempre kailangan sama-sama kami manood. Ito yung nararamdaman ko.
Siyempre masaya kasi ngayong Sabado, nakita ko kanina yung mga pinaghandaan namin. So masarap din siya sa feeling. Hindi ko siya in-expect na ganun actually kasi behind the camera kasi siya. So iba rin yung fulfillment. At least naranasan ko na rin maging parte ng core and nalaman ko kung ano ba talaga yung mga ginagawa nila para lang mangyari yung Saturday show na inaabangan kada linggo. Memorable experience? Siguro lahat naman ng mga nangyari. Kasi karamihan first time kong gawin. Pero siguro yung yung kauna-unahan, nagplano kami. Tapos, parang na-excite din kasi ako kasi first time ko, di ba? So parang yung ideas talagang pasok-pasok lang sa utak mo. So ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong concept para sa Saturday opening. Napagpuyatan ko siya, inabot ako na 3:00. Since gusto ko na kinabukasan, i-present sa kanila yun ng maayos. So pinaganda ko talaga siya. As in, gumawa ko ng music para pag pinresent ko tuloy-tuloy. Kaso, ayun nga, nung pinresent ko, biglang nabaril. Alam mo yung pinaghirapan mo tapos biglang babarilin. Pero nangyayari naman siya in life. Kung ano man tahakin mo sa buhay, talaga may mga moments na mare-reject yung gawa mo. Pero ayun, you can always start over naman. So, yun. Ako, dapat dito mahaba pasensya. Kasi hindi naman porket may naisip ka na, tulad ng sabi ko, yun agad yung susundin, yun agad yung gagawin. Siyempre, marami pang revisions yan. So, kailangan nabaan mo yung pasensya mo. Tsaka kailangan sanay ka mag-multitask. Kasi kapag parte ka ng core, hindi lang naman isa lang yung gagawin mo. So, kailangan kahit na meron kang ibang core members, maghahati-hati kayo ng gagawin. Pero kailangan magtutulungan din kayo. Kumbaga, kapag naging parte ka ng core, lahat talaga masusubukan mong gawin. So, kailangan sanay ka mag-multitask. Dahil hindi pwedeng tutok ka lang sa isang trabaho. Ako po si Maine Mendoza, Dabarcad since 2015.